Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ito pa lang si Martin Romualdez ay gustong mag-Vice President. Ito po ay nanggaling sa information ni Vice President Sara Duterte. Kung si Maharlika nga, ang daming puting ahas, di ba? Lalo na si Vice President. At pag si VP Sara ang nagsabi, ay totoo yan. Gusto pa lang mag-Vice President itong si Tambaloslos, kaya pilit na ginugurgur si VP Sara. Ang problema, hindi daw maintindihan ni Martin Romualdez na ayaw ng mga congressman at lalong-lalo na ayaw sa kanya ng mga tao. Yun ay hindi maintindihan ni Martin Romualdez. Gusto pala niya mag-Vice President, bakit hindi siya tumakbo nung 2022 election? Bakit kanyo? hindi naman siya kasi mananalo. So ito yung paraan niya, no? Hindi na kailangan tumakbo. Gugurgurin mo lang yung Vice President. Tapos si Marcos, wala namang palagyang kay Martin. Dahil mahina nga, weak leader nga . Wala rin palag dun sa asawa niya. So, pwede talagang ipalit yung sarili ni Martin Romualdez kay VP Sara. Kaya ang gagawin niya, i-impeach na lang niya. So, instant Vice President na siya. Yung pala yung pangarap niya. Tapos, gusto rin niyang mag-president sa 2028. So, yan po ang ating pag-uusapan at iba pang mga expose. Bagong expose, bagong pagsisiwalat po ni Vice President Sara. Kaya ano pa hinintay nyo? I-subscribe nyo na ang channel na to at syempre huwag kalilimutan, pindutin yung like. So halos araw-araw po ang press con ngayon ni VP Sara, di ba? Napapansin nyo? Bakit ika? Kasi araw-araw din binabanatan ang ating Vice President, no? Yung mga bumabanat sa kanya, mga buhaya sa Congress at mga tuta ng first couple, di po ba? Matitindi na po yung mga mga bumabanat kay VP Sara ngayon. Talagang matataas yung mga tungkulin sa gobyerno. So kailangan sumagot ni VP Sara araw-araw din sa pamamagitan ng press con at ang ginagawa naman niya ay mga pagsisiwalat, no, ng mga katiwalian. Unang-una na ni Tambaloslos. Sabi po ni VP Sara, ang vote buying ngayon ay legal na. Legal na po. Ito po yung nagtatago sa pangalang ayuda. Matindi. Legal na po ang vote buying dito po sa Pilipinas na pinangungunahan ni Martin Romualdez dahil nga dito sa pamimigay niya ng ayuda. At ito po ay tinatawag na AIX, AKAP, TUPAD at ano pa ba yung iba, no? Yan po ang bagong expose. Dapat dito pumapalag po unang-una yung COMELEC. Tapos yung mga opisyal ng DSWD at presidente. Kaya lang nga ang sabi ni Katunying, no? alam na natin yung mga katiwalian, mga korupsyon dito sa gobyerno. Kaya lang mukhang kinukonsinti ni Marcos Jr. Yan sabi ni Katunying. Kaya walang makapalag . Kung ikaw ay taga-gobyerno, lalo na appointee ka ni Marcos Jr. and then papalagan mo yung mga ginagawa ni Martin Romualdez, ni First Lady, gurgur ka. Kung ikaw naman ay Senate President, ayan, nagurgur si Mig Zubiri. So ito po ang gustong sabihin ni VP Sara, no? Hindi maintindihan ni Tambaloslos na ayaw ng mga congressman maging vice president siya at ng mga tao, syempre mga tao po, ayaw po sa kanya. Gusto rin ni Martin Romualdez na maging president siya sa 2028.
Kaya nga lang, hindi nga pumapasok sa kokote ni Martin na ayaw sa kanya ng mga tao. Unang-una na, lagi siyang kulelat sa survey. Ayaw sa'yo ng sambayan ng Pilipino, Martin Romualdez. Ako na nagsasabi. Baka hindi makinig kay BP Sara eh. Baka sa akin makinig eh. Ikaw ay sangkot. Unang-una sa Okada issue. Meron kang 2 heavy luggage. Bawat heavy luggage ay 1 billion. So 2 yun. Una pa lang, ayaw na sa'yo ng taong bayan. Tapos ito pa yung mga lantarang korupsyon. Mas lalong ayaw sa'yo ngayon ng taong bayan. Pero nakikita natin, pilit niyang sinisiksik yung mukha niya, yung katawan niya, yung sarili niya. Pilit niyang isinisiksik kahit ayaw naman ng sambayan ng Pilipino. Ang naririnig natin ngayon at dinig na ng buong mundo, yung 500 billion na unprogrammed fund, 500 billion na flood control budget, yan po ay galing kay Attorney Vic Rodriguez. Doon pa lang eh. Dating ayaw na sa'yo, ngayon, dahil nalantad na yung mga korupsyon na yan, mas ayaw sa'yo ng taong bayan. Yan po ang problema, sabi ni BP Sara. Hindi yan maintindihan ni Martin Romualdez. Kaya may mga option pa. Pwede pa raw siyang mag-prime minister. Nakita nyo? Isang matinding expose, pagsisiwalat po ito ni Martin Romualdez. Kaya pala gigil na gigil kay BP Sara na ma-impeach, masiraan, makasuhan. Kasi kailangan muna siraan eh. Para bumagsak yung popularity ni BP Sara, mawala yung tiwala kay BP Sara. Alam mo yun, sirain muna natin, no? Bago kasuhan o kaya i-impeach. At siya ay papalit ng BP, Vice President, para sa kanyang ambisyon na mag-president sa 2028. Isipin natin, paano kaya kung siya ang maging president sa 2028? Dito pa lang, congressman pa lang siya. Sabi nga ni Tatay Digong, ano ba itong si Romualdez? Uy, Sus Mariosep, Ginoo. Ano na tayo niyan? Dahil nga sa mga korupsyon na hindi maitago sa sobrang laki ng halaga, hindi maitago ni Martin. Paano na kung siya ang maging president sa 2028? Ano na ang mangyayari sa atin? Ngayon pa lang congressman pa lang siya. Lintik na yung korupsyon na ginagawa niya. Ikatlo po na expose ni BP Sara. Ito medyo maliliit na lang. Pero pakinggan nyo to, maganda to. Itong gobyerno daw ni Marcos ay hindi nag-iisip. Atake lang ng atake. Makikita nyo kung gaano ka-confidence si BP Sara dito. At madalas pa nagsisinungaling. Yan naman talaga yung nakikita natin eh. Sabi ni BP Sara, kapag nagsisinungaling ka, mahahalata at mahahalata ng tao yan. Makikita at makikita na ikaw ay nagsisinungaling dahil haharap o lalantad yung katotohanan. Kagaya ng SONA, dahil gusto niyang marami siyang maipagyabang, o nabanggit niya yung 5,500 flood control program. Pero hindi naman pala totoo. Kaya pinakcheck siya ng kalikasan. So lumantad, wala pala itong 5,500 flood control program. Sumagot pa siya nakaraan, andyan yan. Wala nga po kaming makita eh. Kumbaga, booking na, ayaw pang umamin niya, ipinaglalaban niya pa yung kanyang kasinungalingan. Andyan. Wala nga tayong makitang flood control project na sinasabi mo, nabangga ng barko,
sinasabi mo na overwhelm lang. Hanggang ngayon, wala kaming makita. So, yan na po ang magiging tatak Marcos. After 25 years, sabihin natin 2050, sa year 2050, pag narinig mo yung 5,500 flood control program, yan po ay tatak Marcos. Hindi na yan makakalimutan ng taong bayan. Yang pangbubudol mo na yan, panlilin lang mo sa taong bayan. Para lang may masabi ka sa SONA. Next SONA, ano kaya? Ano na naman kaya ang mga iimbentuhin, kasinungalingan na ipagmamalaki ni Marcos Jr.? Ito matindi. Maltakin mo. Yung kalaban pa nila ang magpapayo. Dahil may advice po si BP Sara. Atake lang kasi ng atake, hindi nag-iisip. Sabi ni BP Sara. Ito ang sabi ni BP Sara. Umupo kayo. Mag-meeting ba? Mag-meeting. At magplano. Kasi yung atake nila, parang hindi nga nag-iisip, hindi pinagpaplanuhan. Sabi ni BP Sara, magplano muna kayo. Ang gusto kasi nila, araw-araw meron silang banat. Kaya nga napansin nyo, araw-araw na rin ang press con ni BP Sara. Talagang gantihan lang. Or kailangan sagutin. Sagutin ni BP Sara. Makikita nyo rin yung kanyang press con. Although yung iba maikli lang, may iba mahaba. Makikita nyo, wala namang script. Impromptu yung mga tanong. Hindi kagaya kay Marcos, kay Tamba, hindi mo matatanong ng hindi kayang ganyan, yung haharap si Tamba sa maraming press. Pag natanong na yung Okada, wala na, tameme na. Hindi siya po pwede dyan. Saka yung mga corruption ngayon, pag tinanong sa kanya, corner na siya, hindi na siya makasagot. Siya yung dapat mayroong mag-explain. Siya yung dapat mag-explain sa taong bayan. Marami siyang dapat i-explain. Pero takot siya, di ba? Di siya makaharap. Diyan nagkakaiba. Diyan po ninyo malalaman kung sinong nagsasabi ng totoo, kung sinong walang ya, at kung sinong mabuti. Okay? So, matatawa ka rin bakit pinapayuhan pa ni BP Sara? Siya nga yung kalaban. Kalaban niya nga yung... Ang sinasabi ba natin? Sabi nga ni BP Sara, hindi nag-iisip. Ang sinasabi ba natin, bobo sila? Hindi siguro. Matatalino yan. Mga opisyal na nga ng gobyerno yan. Ang problema, marami silang kasinungalingan. Puro sila panloloko, panlilin lang sa taong bayan. Yan ang madalas nilang ginagawa. Panloloko. Kaya sabi ni BP Sara, mahahalata at mahahalata kayo. Totoo naman. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, 2 days, kahit sabihin natin 2 years ang makalipas, abay, binudol nga tayo. 2022, di ba? 2024 na yun. Ngayon, 2 years. Ito na talagang ang dami nang pong bumaliktad. Meron na pong nagsasalitang sa Catholic Church. May mga nagsasalita na po. Nag-o-observe. Marami na pong bumabaliktad. Next vlog siguro natin, mainstream media. Nako, maganda ito. So, meron pang mga maliliit na bagay, kagaya po ng 20 pesos na bigas. Naitanong kasi sa kanya May sumagot daw. May sumagot na Secretary Laurel. Ewan ko kung USEC to ng DA. Nung sabi ni BP Sara, bakit siya sumasagot? Ang sinasabihan natin si Bongbong Marcos. 'Di ba? Dapat sabihin niya yung amo niya, ikaw daw sumagot. Nasaan na yung 20 pesos na pangako mo? At isa pang maganda i-vlog yan. Siguro sa ibang channel natin. Yung mga pangako ni Marcos Jr. Tapos ito na, panghuli na lang to. Yung threat kay BP Sara. Sabi ni BP Sara, sabi po sa kanya, tinanong sa kanya, wala naman daw nakita na threat ang PNP.
Yan po ang sabi ng PNP. Sabi naman ni BP Sara, napakahina talaga ng PNP natin. Nakakahiya ito na mayroon tayong mahinang Philippine National Police. Kasi mali daw ang sagot. Dapat ang sagot daw dyan, iimbestigahan. Imbestigahan. Dapat ang sagot dyan ganyan. Hindi yung sasabihin mo lang, wala kaming nakita. Ibig sabihin, ang hina ng intelligence nyo. Nag-conclude agad eh. Tanga yung sa pagkakasagot, tanga. Dapat ang sagot dyan, iimbestigahan po namin. No? Kung ano po, magkakanda kami ng interview. And then mag-iimbestiga tungkol po sa threat ng ating Vice President Sara Duterte. Ganyan dapat daw ang sagot. Biro mo, tinuturuan niya ng sagot. Hindi niya, kumbaga, kasi nakakahiya, lalo na sa ibang bansa, na walang alam ang PNP, kaya yung mga kriminal, kanya-kanya na ng paggawa ng kasamaan dito sa Pilipinas. Kasi ang PNP, walang alam. Nakakahiya na meron tayong ganyang Philippine National Police. Tapos may nagtanong ulit, follow up, is this a serious threat? Ay, oo naman. Sabi niya, alam na natin yung kakayahan ng Marcos. Oh, ang binanggit niya pa yung matandang Marcos. Alam natin ang kakayahan niya. Oh, di ba na-assassinate si Benigno, si Ninoy Aquino? So, alam natin, may kakayahan talaga sila. May kakayahan. Kaya this is a serious threat. Hindi ito parang parang biro-biro lang. Hindi ito biro-biro lang. Serious threat. Kaya ngayon nga nagdoble na raw ng security ang president of First Family. Nagdoble ng security. Bakit magdodoble ng security? Ha? Hindi pa naman patay si BP Sara. Yan yung threat eh. No? Kapag namatay si BP Sara, andun na yung threat. May papatay din sa inyo. Okay, hanggang dito na lang po mga kababayan. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita po tayo sa susunod na vlog. Bye-bye!